daw pong si Senate President Tito Soto, may recommend daw kay Senator De La Rosa na kung saan ay sagutin daw yung mga ethics complaint, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga Radyo Patrol. Liderato ng Senado, irerekomenda na pasagutin na si Senator Ronald De La Rosa sa ethics complaint laban sa kanya. Yan naman ang balitang ihatid. Kaya nga, hindi yung puro tago, tapos habang nagtatago, pinapasahod pa ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Sobrang kapal ng pagmumuka. Sa atin ni Robert Manor. Robert? Irerekomenda ni Senate President Vicente Soto III sa Senate Ethics Committee na hinga ng komento si Senator Ronald Bato de la Rosa sa reklamong kanyang kinakaharap sa Senate Ethics Committee. Sa ambush interview matapos ang flag raising ceremony sa Senado, sinabi ni Soto na kanya lamang itong irerekomenda dahil hindi naman siya ang chairman ng komite kundi si Senator J.V. Ejercito. So ngayon, dapat magkaroon ng lakas ng loob si J.V. Ejercito na ipatawag itong si Senator Bato de la Rosa para sagutin yung mga complaint na ibinato laban sa kanya o isirampa laban sa kanya sa Ethics Committee. Kasi mga kababayan, unfair naman talaga yan sa taong bayan na tumatanggap siya ng sahod pero hindi siya pumapasok. Talintulad niya ito sa inilalabas nilang show cause order sa mga ipinatatawag, ngunit hindi dumadalo sa hearing ng Senado. Tama. Paliwanag ni De La Rosa kung bakit hindi dapat pumabor ang Senado sa reklamo laban sa kanya. Ngunit nilinaw ni Soto na wala pang desisyon sa hinihinging pagsuspinde sa kanyang sweldo at allowances. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa kanya si Senator De La Rosa. Samantala, hiningi naman ni Soto ang suporta at pakikiisa ng mga empleyado ng Senado sa maaaring dagdag na tungkulin na gagampanan ng Senado sa mga susunod na araw. Sa pagsasalita niya sa flag raising. Alam niyo yung dagdag na tungkulin. Yun na yung impeachment. Yun na yung impeachment, mga kababayan. Raising ceremony, sinabi nito na nahaharap din sa pagsubok ang Senado dahil sa posible rin silang maharap sa dagdag na trabaho o tungkulin na mandato naman ng konstitusyon. Kaya tama. Ito, umaasa siya sa suporta at pakikiisa ng lahat sa preparasyon para sa maaaring dagdag na trabaho upang maging epektibo, maaasahan at mapagkakatiwalaan ang Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ngayon mga kababayan, maliwanag nire-recommend daw ni Tito Sen na pasagutin na po sa kanya sa mga complaint na isinampa laban kay Bato de la Rosa sa Ethics Committee, pasagutin na itong si Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, hanggat hindi sumasagot si Bato de la Rosa, unang-una dyan mga kababayan, patuloy pa rin yung pagtanggap ng sahod niya. Pangalawa naman, talagang naging tamad na, naging batuga na para pumasok sa kanyang tungkulin na sinumpaan sa mamamayang Pilipino. Hindi naman po pwedeng ganon na tumatanggap ka ng sahod pero hindi ka pumapasok. Kaya nga ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin yung nakita po nating video ni Tito Sen patungkol po dito kay Bato de la Rosa. Kasi sabi po dito, SP Soto sa patuloy na pagliban ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Ito pakinggan po natin. Please, ipaalam namin kay Senator hinga namin siya nagsagot doon sa complaint sa kanya. Tama. Sa ethics. Isasuggest ko pa lang, hindi ako chairman ng ethics, sa exhibition ako. Isasuggest ko na hingan si Senator Bato ng explanation. Para kumbaga sa show cause why we should not follow or give in to the complaint. Tama. Kasi siguro mga kababayan, siguro napupuno na rin si Tito Sen. Dahil syempre alam naman natin mga kababayan na si Tito Sen ay masipag po talagang pumasok yan. Hindi po pala absent yan mga kababayan. At yan po ay laging kumpleto ang kanyang attendance diyan po sa Senado. Tapos makikita niya na yung isa niyang katrabahong senador din hindi pumapasok at hindi nagtatrabaho para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino na sumuporta sa kanya. Syempre kahit sino mga kababayan na Senate President, mapupuno rin lalo na dito sa kawalang hiyaan nitong Senator Bato de la Rosa na hindi pumapasok pero tumatanggap ng sahod. Unfair yan sa mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin.
O yan Kaya nga mga kababayan, minsan hindi rin mawala sa isip ko na siguro mas bagay kung hindi na rin naman papasok si Bato de la Rosa. Parang mas bagay na magsama na lang talaga sila ni Duterte doon po sa dahig. Yun ang pinakamaina mga kababayan na pinakamagandang bagay na magagawa ni Bato de la Rosa. Ano po dito sa ating bansa, ang samahan niya etong si Duterte doon sa dahig para kahit papaano naman hindi mag-alala yung mga bobong DD-shit. Gaya nga ng sabi mga kababayan dito sa PRTV Prime Media, sabi po dito, Senator Bato, mas bagay na kasama ni PRRD sa dahig mga kababayan ayon po kay Congressman Terry Redon. So ito i-play po natin. Sa tanong, tapatan ng tarantanan natin si Congressman Terry Redon. Ang una po natin, Kong, ay pili. Pili ka ng isa sa mga babanggitin namin. Ha? Magpapaliwanag, hindi. Hindi na. Pero kung gusto mo, konting mag-short. Okay? Una, ako na. Pili Nats. Sino ang mas idolo mo? Si Popoy o si Papa P? Siyempre kay Popoy tayo. Mas sincere. Sino mas nais mong pakinggan? Si Paulo o yung tatay na si Rodante Marcoleta? Siyempre si Paolo, kasama ko sa kongreso. Hilig ka rin pala sa premonition. Kong Terry, sino ang mas gusto mong kainuman? Si Leandro Leviste o si Kiko Barsaga? Kasama ko na kayo, bakit ko sila isasama? Marunong. Kong Terry, Mahirap kainuman si Leandro Libiste mga kababayan. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi pagka ipinatawag mo yan tapos sinamon mo ng inuman, mamaya ipipicturean ka na yan. Ipopost sa social media tapos biglang magigising ka na lang, kinabukasan, kasabwat ka na sa flood control kasi nga aakusahan ka. Kaya mahirap siyang kainuman. Sino mas maganda para sa'yo? Beauty lang. Look. Si Kitty or si Sara Duterte? Tinagalang natin sila pareho. Hoy! Talaga yun. Parang PR Sino naman ang mas matikas para sa'yo? Si Pulong o si Baste Duterte? Pwede nila akong gulpihin pareho. So, parang matigas. nakikita niyo ang katauhan ni Kong Terry, Sino mas bagay kasama ni Tatay Digong sa deheg? Yan. Si Senator Bato o si Senator Bongo? Tingin Senator Bato kasi sabi niya talagang he will be with him until the very end. Ni Robin Hood Padilla, si Lodi, ay magpapatokhang din siya para makasama niya si Digong. Very loyal talaga. Sino yung mas magaling na abogado? Yan. Torion o Topacio? Si Ferdy Topacio dahil pareho kaming malaki ang muka. Mas matangkad ako. Para kayo Mr. Sex Appeal. Ito yung malupit dito mga kababayan, no? Tanungan at sagutan lang pero soplak na soplak yung mga DD-shit. Pero wala ka namang billboard sa C5. Wala. Mr. Sex Appeal, Alamang siya doon. Ako naman, tingin mo, sino ang mas maunang may uuwi sa Pilipinas? Si Harry Roque o si Saldico? Si Harry Roque. Ay, grabe yun. Grabe yun. Ito naman, next segment na yata to. Ito na. Next segment na. Sorry, ito naman ang charot o trulalo. Ang charot, hindi totoo. Ang trulalo ay totoo. Sino una? Is true lalo, true. Yan. Ay, ikaw na. True or false? Ang forthwith ba ay agad-agad? True lalut. Tama. Kong, tiwala ka ba na papasa sa Kongreso at magtutuloy sa Senado ang impeachment? Talaga. With emphasis. Tingin mo ba sisipot si BP Sara sa impeachment trial sa Senado? Tingin ko charot yan. Tingin ko papakita. Grabe. Tingin mo ba, sisipot si Tatay Digong sa mga hearing niya? Ay, kita nyo kahit tanungin ng paulit-ulit si Congressman Terry Redon, isa yung sinasabi niya. Talaga may impeach talaga si Sara. And then mga kababayan, kapag yung article of impeachment na i-transmit na sa Senado, nagkaroon ng trial, hindi a-attend si Sara Duterte doon. Ano magiging ending? Di mga kababayan, kung hindi magaling-galing yung mga abogado niya na magdidepensa sa kanya, at kung hindi niya haharapin yon, mai-impeach po talaga siya dyan. Kasi bobo na lang yung senador na buboto ng acquittal kay Sara Duterte kung hindi naman uma-attend para maipaliwanag yung kanyang sarili. Sa dahig. True lalo. Talaga. Tingin mo, Kong Terry, sisipot ba si Baste sa mga hinamon niya?
Charot. Tingin mo, Kong Derek, sisipot ka ba kapag ikaw ang hinamon sa mga debate? Yan. Siyempre. True lalo. Yan. Wala kang atrasan. Naniniwala ka ba, Kong? Yan. Na unbeatable sa pagkapangulo si Sara Duterte? Yan. Kung makatakbo siya. Yan. Ano? Patuto kayo dyan. Ano yun? Straight to the point yun? O ano, wait ka lang. Balik natin ng konti. Yung unbeatable. Yung mga dinisit niya, masakit na ba puso nyo? Okay lang yan, tiisin nyo na. May likod pa naman. Naniniwala ka ba, Kong? Yan. Na unbeatable sa pagkapangulo si Sara Duterte? Yan. Kung makatakbo siya. Yan. Ano? Yan ang political statement. Ano? Patuto kayo dyan. Last na, nakikita mo ba ang sarili mo mula Kongreso ay kakandidato o tatawid ka sa Senado? Kongreso muna tayo, charot muna yan. Yun, charot muna! Hindi naman hila ganun, ha? May Muna! Yan. Muna! Yan po, katatatat! Grabe, no? Jerry Ridon! Pirma palagi ko, kailangan ng pumirma ni Kong. Meron kaming panata sa katotohanan. Hindi ka na namin tatanungin kung agree ka. Grabe yun, mga kababayan. Diba, napakatindi ng sagot doon. Kung makatakbo pa si Sara Duterte, kasi may impeach po talaga yan. Maniwala kayo, mga kababayan. May impeach po talaga yan. Kasi hindi magpapakita sa Senado. Ewan ko na lang kung magpapakita yan, pero para sa akin, malabong magpakita yan. Siyempre, mahihiya na yung humarap. Lalo na kapag kaginisa siya doon ng prosecution, mga kababayan, sa Senado. Kasi di ba pipili ang Kamara ng 11 ata na representative nila para tato yung prosecutor doon po sa trial dyan sa Senado. Ngayon sa tingin nyo, kung yung mga tao na yun ay ayaw harapin ni Sara Duterte, sa tingin nyo a-attend ba siya? Siyempre hindi. Hindi na siya attend dyan. Kasi ayaw niya magigisa siya, mga kababayan, ng mga tatayong prosecutor. Kaya nga ang ano dyan, ang malaking question na lang dyan, gaano ba, hanggang saan ba yung galing ng mga abogado ni Sara Duterte para idepensa siya? Kasi kung hindi po magaling yung abogado na kukuhanin niya at talagang hindi nila mapapasinungalingan ito at hindi nila makukumbinsa yung Senado, talaga malaki ang posibilidad, mga kababayan, na ma-impeach po talaga yan at hindi na makatakbo. Alang naman katigan pa rin ng Korte Suprema. Ito pong si Sara Duterte kung mismong nasa sa harap na nila yung ebidensya laban po kay Sara. Siyempre, hindi na po yung kakatigan. Ano po, mga kababayan? So kayo, kung kayo po tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan, hingil po sa topic na yan. Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan. At ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang lagi ko naman sinasabi. Kapag tayo may pinag-uusapan mga topic at tapos na natin pag-usapan yan, hindi mawawala sa mga pag-uusapan po natin eto mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan. At ito po yung isa sa nakita po natin na talagang napakaganda, mga kababayan, at malaki ang tulong po nito sa mga naninirahan po sa Cavite. Ano po, dahil ito pong opening of Cavite to Laguna Express o itong Galaxy Project sa subsection 3, bubuksan na, mga kababayan. Sabi nga dito, Governor's Drive Interchange, City of General Trias, Cavite, mga kababayan. So ito, play po natin. Magandang umaga, good morning. Grabe to. Dito ngayon tayo. Ito, bubuksan natin itong section which is about 4.5 kilometers. Yung dating kalahating oras ng biyahe ay magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kaya malaking bagay ito. At hindi lang kasi mabibilisan ay dahil... Ay nga pala, mga kababayan, ito singit ko lang Hindi nyo ba napapansin kung bakit nagta-travel abroad etong si Sara Lustay? Hindi nyo napapansin kung bakit ang dami nilang mga bansang pinupuntahan? Kahit yung mga kapatid niya, nag-iikot-ikot sa ibang bansa, siguro naghahanap na yan, mga kababayan, na mapapagtaguan. Maniwala kayo, kapag kaya mga yan nakasuhan, nabulat-lat pa yung hindi lang bank account ni Sara Duterte, hindi lang pagpasok at paglabas ng pera ni Sara, kung hindi pati yung mga kapatid niya at yung buong pamilya niya, nabuklat. Maniwala kayo, mga kababayan, pag yan nakasuhan yung mga yan, na-convict, magtatago yung mga yan. Kaya siguro nag-iikot-ikot sa iba't ibang mga bansa. Dahil ma-relieve din ang traffic.
At tinitignan namin doon sa mapa ay yung inaantay natin ng matagal na galing dito sa Silang hanggang Kawit na. Di ba? Yung dati, mga 2 oras, magiging kalahating oras, 45 minutes na lang. At Napakalaking ulit, tulong. Napakalaking tulong at napakalaking bagay para po sa mga kababayan po natin na naninirahan dyan po sa Laguna at dyan po sa General Trias, Cavite, mga kababayan. Yan po ay malaking tulong kasi nga yung dating matagal na biyahe, mapapabilis na, mga kababayan. kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Tama. Cavite. Kaya magandang na matapos na natin ito. Na this is 10 years in the making. At pahirapan kasi, as usual, yung nagiging problema natin sa lahat ng construction ng mga kalsada, yung right of way. Kaya dinahandahan. The then Governor John Vic was one of the main movers of all of this. Kaya mabuti naman at ngayon nabubuksan na natin. I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month. Walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, Grabe no, bubuksan. And then sa loob ng 1 buwan, wala mo nang babayarang toll gate. Sarap dumaan dyan, libre. gamitin po ninyo. Saan ka pa? Di ba mga kababayan, biruin nyo itong Laguna Expressway, bubuksan. Ano po, bubuksan na. And then 1 buwang wala kayong babayarang toll gate. Makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginhawa na dinadala nitong mga ganitong malalaking project. Ay nagpapasalamat tayo sa MVP Group at sa lahat ng mga tumulong at I'm sure mararamdaman nga natin ang magiging mas mabilis at mas maginhawa na pagbiyahe na papasok sa Metro Manila. Okay? Maraming salamat. Thank you. Kita niyo yan mga kababayan. Si Sara Duterte ba may ganyan? Siyempre wala. Di siya nagtatrabaho Pero kung nagtatrabaho siya, meron din siya project, meron din siya proyekto. Pero ano yung tinrabaho niya na naging matagumpay yung pamumuhay niya? Siyempre yung mga ulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo. Hingil po dito sa mga topic na ito na hinimay po natin.